Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional at purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. It's April 2 na po mga kapatid at samahan niyo po akong pag-aralan ang God's Amazing Grace. It's April 2 entitled To Change the Heart. So tayo po ay dadako na sa topiko na dapat pala talaga nabaguhin ng ating Panginoon yung ating mga puso. So samahan niyo po kung atin pong isalaysay. Sabi po sa ating key text sa Ezekiel 36 verse 26, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh." So, dito sa ating key text pa lang, mga kapatid, ninanais ng Panginoon na tayo ay bibigyan ng bagong puso. Pero hindi po siya magbibigay kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi po tatanggap. Kaya kung ano yung binigay ng Panginoon, kailangan natin itong tanggapin para siya na po yung mag-mold sa atin to be like Christ. Kasi ang pinaka-first move, ang pinaka-first na mabago is yung inner life natin, ang puso natin mga kapatid. At pahintulutan na po natin si Kristo na tanggalin niya yung mga matigas na puso at ito'y palitan ng laman. Next is when Jesus speaks of a new heart, He means the mind, the life, the whole being. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world and fasten them upon Christ. To have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. What is the sign of a new heart? A changed life. There is a daily, hourly dying to selfishness and pride. So, napakaganda po ng ating napag-aralan, kasi binabanggit dito yung new heart. Hindi po ibig sabihin na kapag new heart, heart lang yung nababago. It means the mind, the life, and whole being, mga kapatid. At kapag nabago ito at pinahintulutan natin si Kristo na pumasok sa ating mga puso at siya po ang magmumold into Christ-like heart, mababago po ang ating buhay, ang ating mga motibo. Kung dati ay ninanais nating magkasala, pero ngayon, nandidiri na tayo sa kasalanan. This is daily, hourly dying to selfishness and pride. So, hindi na po natin mamahalin yung mga makamundong bagay dahil binago po tayo ni Kristo. Dahil ang pagkakaroon ng puso, na pagbabagong puso, ay pagkakaroon ng bagong buhay kasama ni Kristo. Next is the appetites and passions, clamoring for indulgence, trump reason and conscience underfoot. This is the cruel work of Satan, and he is constantly putting forth the most determined efforts to strengthen the chains by which he has bound his victims. Those who have been all their lives indulging wrong habits do not always realize the necessity of a change. Kapag sa ating mga pagnanasa at hilig ay nagiging makapangyarihan sa atin at ito po yung nagpa-powerful o ito po yung nag-e-empowered sa ating buhay, hindi natin ninanais na magbago in our own, mga kapatid. Kaya nga ang ating mga pagnanais, ang ating mga gana sa lahat ng bagay sa mundong ito o mga hilig o pagnanasa, kapag palagian natin itong pinapayagan na maghari sa ating mga puso at pinapabayaan, ay nagiging sobra at kontrolado na ito sa atin. At nakakatakot po ito kasi magbubunga po ito ng hindi maganda. Magbubunga ng mga bagay na makamundo. Yung pagnanasa na yun ang naghahari sa ating puso. This is the cruel work of Satan, mga kapatid. Kaya be watchful. Be watchful po, mga kapatid. Kasi if pinahintulutan natin yung ating gana, ang ating sarili yung naghahari sa ating mga buhay, tandaan natin, hinahayaan po natin si Satan yung nag-control sa ating buhay. That's why we need to ask God na kailangan ipagkaloob natin yung ating mga sarili sa Kanya para hindi na po tayo madapa o hindi po tayo magsisi sa huli. Kasi nagiging victims po tayo, nagiging willing victims po tayo ni Satan. That's why we need to come closer to Jesus. We need to submit ourselves to Him. Kaya nga,
those who have been all their lives indulging wrong habits do not always realize the necessity of a change. Hindi mo na ninanais na magbago dahil pinupuno mo na yung puso mo sa mga makamundong o mga Satan's indulgence, mga kapatid. Kaya this is the work of Satan for us. Kaya wag po nating pahintulutan na maghari yung ating pagnanasa. Let the conscience be aroused and much is gained. Nothing but the grace of God can convict and convert the heart. Here alone can the slaves of custom obtain power to break the shackles with which bind them. The self-indulgent must be led to see and feel that a great moral renovation is necessary if they would meet the claims of the divine law. The soul temple has been defiled, and God calls upon them to arouse and strive with all their might to win back the God-given manhood which has been sacrificed through sinful indulgence. Kapag ang ating konsensya, mga kapatid, ay hindi po natin pinapakinggan, kapag naudyok o nagising ang konsensya, malaking bagay na ang magagawa. So, ang konsensya ay nagiging gabay ito sa atin upang makita natin yung tama at mali. At mauunawaan natin ang pangangailangan ng pagbabago sa ating buhay. Lalong-lalo na kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, we need to renew our hearts, to renew our mind, na kailangan tayong ating ipong pagkaloob sa Panginoon yung ating mga sarili. Tanging biyaya lamang ng Diyos ang makapagpapabago sa ating mga puso. Hindi po natin kaya sa ating mga sarili. That's why we need to ask God na please renew our hearts. No? Come closer to Him. Come boldly in the presence of the grace of God. Kasi wala na pong ibang makakapagbigay sa atin ng tunay na pagbabagong loob at pagbabagong buhay kundi yung biyaya lamang ng Diyos. Yun lamang po yung tanging pag-asa para tayo ay mabago. So, kailangang makita ang pangangailangan ng pagbabago. So, nananais ng Panginoon na tayo ay mabago. At nais din niya na tayo ay maging banal sa lahat ng bagay. Kaya nananawagan ng Diyos sa atin na kailangan tayong magsikap. Maipakita natin sa ating buhay na kailangan natin siya. Hindi natin dapat ipakita na nagmamayabang tayo. Ano? Kasi wala po talaga tayong magagawa. Kaya ang mga taong sanay sa sarili nilang kasiyahan at kalayaan ay dapat makita na at maramdaman na kailangan nila ng malaking moral na pagbabago. Kailangan natin, mga kapatid, kasi sa ating sarili hindi po natin kaya. Ito ay kinakailangan upang matugunan ang mga kinaiinggitan o kinagusto o ginugusto ng batas ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. We know the law of God, diba? So, this is the mirror kung saan tayo ay nagkasala. So, kailangang malinis ang ating templo ng ating kaluluwa. Dahil yung kaluluwa natin ay tinuturing na templo ng Diyos. At kapag sinadya nating magpakasasa sa kasalanan, madudumihan po at madidisturbo ang kabanalan ng ating kaluluwa. Kaya kailangan nating saliksikin ang salita ng Panginoon kung paano lumapit sa Kanya, paano magkaroon ng karakter na gaya ni Kristo. Kasi hindi natin kayang maangkin ito in our own strength, mga kapatid. Kaya we need Jesus. Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos na magpursige, magpakatino at magsikap ng buong puso, mga kapatid. Buong puso po. At upang maibalik ang ating pagkatao at kabanalan na Kanyang ipinagkaloob, ay kailangan ang pagsasakripisyo sa ating mga kasariling kasiyahan. Ipagkaloob na po natin sa Panginoon yung mga bagay na ito, mga kapatid. Sabi pa dito, "Oh, what rays of softness and beauty shone forth in the daily life of our Savior. What sweetness flowed from His very presence. The same Spirit will be revealed in His children. Those with whom Christ dwells will be surrounded with a divine atmosphere. Their white robes of purity will be fragrant with perfume from the garden of the Lord. Their faces will reflect light from His, brightening the path for stumbling and weary feet." So, yung kabutihan at kagandahan po ni Kristo sa araw-araw ng ating buhay, kailangan po itong maipakita nga sa atin. Kasi ang bawat kilos at salita ng Panginoon ay pumupuno po ito ng lambing, kagandahan at kabutihan.
So, mula po sa kanyang presensya, kapag ito ay naangkin natin, umaagos po yung tamis at kapayapaan na nagbibigay ng aliw at lakas sa mga tao sa paligid niya. Kaya hindi po kasi maitatago kung ano po yung laging ipinapakain mo sa isip mo, ano yung laging pinaniniwalaan mo at laging binabasa mo. We need Jesus, mga kapatid. Kaya nga parehong espiritu tayo kay Kristo kung tayo ay nagbe-behold into Christ image. Kaya nga yung mga taong tinatahanan ni Kristo, yung ang mga puso at isip ng kanyang tirahan ay magpapakita rin ng parehong espiritu ng kabutihan. Napakaganda, mga kapatid. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon sa buhay natin para mabago tayo sa loob natin. Kaya nga ang ating buhay ay magkakaroon ito ng banal sa ating kapaligiran na nakakaakit at magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya kailangan nating maisuot yung white garment ng karakter ni Kristo. Dahil yung white garment ng kanyang kabanalan ay simbolo ito ng kalinisan sa puso at pagkatao. Next, no man who has the true ideal of what constitutes a perfect character will fail to manifest the sympathy and tenderness of Christ. The influence of grace is to soften the heart, to refine and purify the feelings, giving a heaven-born delicacy and sense of propriety. So, yung tunay na pagkatao ay nagpapakita ng habag at lambing ni Kristo. Kung ang isang tao ay may tamang pag-unawa sa kung ano yung bumubuo ng kanyang perpektong pagkatao, makikita po ito sa kanyang buhay, ang pakikiramay at kabaitan na tulad ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin, sa buhay natin, kapag hindi natin ipinapasok si Kristo, normally, makikita yung mga defect of character natin. Kasi we have a sinful nature. Magahari yung sarili natin, yung carnal heart natin ay patuloy na lumalago sa atin, at hindi natin yun kayang baguhin in our own. Kaya nga, the influence of grace, ito lamang po yung magpapalambot sa puso ng bawat isa para maging banal at dalisay ito sa ating pakiramdam, at ito po yung ibinigay ng langit para ito ay maghari sa ating buhay. Kaya nga, yung impluwensya po talaga ng biyaya ng Diyos ay lumalambot ito sa ating mga puso, naglilinis at nagpipino sa ating damdamin. At pinapalakas nito yung kakayahang magmahal, makiramay, at maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Kasi in our own, hindi po tayo ganun. Hindi tayo nagiging mahinahon. Minsan nagtataka tayo na hindi ko nais gawin ito, pero nagagawa ko because of sin inside our heart. Yun po yung naghahari sa atin. Kaya, kailangan natin si Kristo kasi kapag hindi natin ipinapasok si Kristo sa ating buhay, wala pong ibang gagamit sa atin kundi si Satan. Yun yung maghahari sa buhay natin. That's why we need the grace of God who soften the heart and refine and purify the feelings. Kaya nga, yung sinasabi ditong heaven-born delicacy, ito yung wastong asal na binigay ng langit sa atin. Kaya nga yung biyaya ay nagbibigay talaga ng banal na pagiging maingat at sensitibo sa damdamin ng iba. Kaya itinuturo nito sa atin yung tamang asal at tamang pakikitungo sa ating kapwa na naaayon sa kabutihan at kalooban ng Diyos. Kasi bawat kilos natin, bawat gawa natin, sinusukat tayo ng Panginoon. Ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig o ilang mga salita yung ating nagagamit sa tuwing araw-araw nating pamumuhay, ano yung ginagawa natin o ano yung ipinapakita natin. We need to consecrate ourselves to God. We need to ask God, ano pa ba yung kasalanan natin na kailangan nating baguhin para yung konsensya natin ay ito yung paraan para makita natin ano yung tama at mali. Kaya ninanais ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon na we need to change our hearts daily, mga kapatid. We need to die daily, and also we need to live in Christ, mga kapatid. We need to live in Christ, mga kapatid. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, nawa baguhin na natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Huwag po nating sasayangin, mga kapatid. Lalo na pinag-aralan natin itong God's Amazing Grace. Napakaganda pong pag-aaral na ito. Kasi dito natin hinuhubog yung character natin into Christ-like. Kaya yung isip natin kailangang mabago. Hindi lang kasi puso yung nababago, kundi yung buong pagkatao. Kaya muli, maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig.
At muli, magandang gabi sa ating lahat.